Makalipas ng ilang minuto ay mayroon tayong makikitang isang anino na bumagsak ng malakas sa lupa. Ito ay ang kalaban na dambuhalang alakdan ng grupo na ngayon ay nagawa nilang matalo. Andito si Kiri na nagsasabi na parang ayaw pa nitong mamatay kaya natagalan sila bago ito napatay. Samantala nagreklamo lang si Miner dahil sa matinding init at nagsabi na inakala niyang siya ay mamamatay na dahil dito. May bigla namang nag-alok sa kanya ng maiinom na tubig na siyang umagaw ng kanyang pansin kaya siya ay kaagad na nagpasalamat. Ang nag-alok sa kanya ay walang iba kundi si Debo na may buong tuwa na sinagot siya ng siyempre dahil ang pagbabahagi ay pagmamalasakit. Pansin itong kakaibang kinikilos ni Debo ngayon, nagtatakang natanong ni Miner kung ano ang nangyayari sa kanya, na sinagot ni Kiri na hindi niya din ito alam pero ito'y ganito na simula kanina. Dagdag pa nito habang mapapansin natin na inaangat ni Debo ang kanyang braso upang ipakita na siya ay mayroon na ngayong 3 marka, na tinatawag niya ito bilang dignidad ng isang third circle na adventurer. Subalit may panunukso itong pinagsabihan ni Ralph na bahagya lang naman itong naabot ang third circle kaya bakit ito nagdadrama, kaya napalingon si Debo sa kanya ng may naiinis na mukha. Wika pa ni Ralph habang mapapansin natin ang bilang ng mga marka sa braso ni Miner at Kiri, na silang lahat ay mga 4 circles na dito maliban na lang sa isa. Dagdag pa niya na mukhang hindi lumiliit ang agwat ng kanilang kakayahan, kaya natanong niya si Debo kung nakakasigurado ba ito na itong trabaho ay para sa kanya. Dahil dito ay nagsimulang magbangayan ang dalawa, samantala sa tabi ay pansin lang ni Kiri na si Elle ay wala pa din ngayon, na siyang pinasangayunan ni Miner sa pagsasabi na mayroon ng sapat na oras para muling lumitaw ang gate at wala pa din siyang may nakikitang ibang adventurers kaya marahil ang mga ito ay nagkita sa ikalawang gate. Tanong pa niya kung ano kaya ang ginagawa nito ngayon. Kaya tumungo tayo sa ating bida na si Elle, kung saan makikita natin siya ngayon na nakatayo sa gitna ng disyerto habang napapalibutan ng mga nagkalat na parte ng katawan ng mga bangkay. At dito ay mapapansin natin ang pagpapalabas ni Elle ng nakakatakot na mukha. Lumipat naman bigla ang eksena sa isang syudad sa kaharian ng Orient habang mayroong nagaganap na isang maaliwalas na piyesta. Dito ay mayroong isang lalaki na umiinom ng wine, nang may bigla na lang nagtanong sa kanya kung ano ang malalim nitong iniisip. Ang umiinom ay si Prinsipe Kashan at ang nagtanong ay si Salaman, na wika pa na ang piyesta ay hindi pa din natatapos kaya kalimutan ng prinsipe ang lahat ng bagay at magsaya lang sa pagkakataong ito, ngunit iginiit ni Kashan na mayroon siyang masamang kutob. Dagdag pa niya na parang may pinlanong masama ang reyna sa pagpayag ng piyesta subalit hanggang ngayon ay wala pang nangyayari, kaya natanong ni Salaman kung hindi ba ito isang mabuting bagay. Dahil dito ay napaisip si Prinsipe Kashan na siya ay tama, at kailangan niyang maging masaya dahil ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Subalit habang tinitingnan nito ang kanyang refleksyon sa kanyang inumin ay natanong niya sa sarili kung ano itong pangamba na kanyang nararamdaman. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon nilang dalawa dahil sa isang papalapit na babae habang nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa dito. Ito ay ang kasalukuyang reyna ng kaharian ng Orient na si Areda, na saad pa na pinayagan niya ang piyesta para kay Kashan ngunit mukhang hindi siya nasisiyahan. Kaagad namang napatayo si Kashan at natanong kung ano ang ginagawa dito ng kanyang kamahalan, na sinagot lang nito habang papalapit sa kanila kung anong dahilan pa ba ang kailangan ng isang ina para dalawin ang kanyang anak. At nang siya ay makalapit habang inaangat ang kanyang hawak na baso ay saad niya na naroon siya upang magbigay pagbati sa prinsipe gamit ng isang inumin. Dahil sa ginawa nito ay napatingin si Kashan kay Areda nang may pagtataka. Subalit dahil hindi siya sinasagot ng prinsipe ay kaagad itong tumalikod sabay sabi na siya ay pinapalungkot nito at natanong kung ito ba ay kinakabahan dahil sa isang inumin, wika pa nito na baka isipin ng iba na ito ay nilason. Bigla namang napangiti si Areda kasabay ng pagsasabi niya na mayroon siyang narinig na napaka-interesadong tsismis, kung saan labis ang naging pagkabigla sa mukha ni Prinsipe Kashan at ni Salaman dahil isiniwalat niya na itong prinsipe ay nakagawa ng mga kaibigang adventurers. Saad pa nito habang nagpapalabas ng seryosong tingin, na siya ay nag-aalala dahil mukhang ang mga ito ay dayuhan kaya baka ang mga ito ay mawala sa isang bagyo ng buhangin. Dagdag pa niya na huwag mag-alala ang prinsipe dahil nagpadala siya ng mga tauhan para ang mga ito ay batiin. Dahil sa kanyang narinig ay hindi maipinta ang mukha ni Kashan sa pagkabigla dahil hindi niya inaakala na malalaman itong lahat ni Areda, saad pa nito sa kanyang sarili na hindi na walang ginagawa si Areda kundi natapos niya na itong gawin, at natanong kung saan nagsimula ang pagtagas ng impormasyong ito.
Habang nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang inumin ay naisip niya naman ang sinabi ng Reyna patungkol sa pagbibigay ng pagbati, ito ay dahil nakakasigurado siyang ipinadala niya ang mga iyon. Minsang nagkaroon ng grupo ng mga assassin na siyang bumura sa isang buong lungsod sa loob lamang ng isang araw, at nagsasabi ang mga tao na wala pang may nakakakita sa mga ito. Bagamat, kilalang ginagamit ni Areda ang mga ito kapag may nais siyang ipapatay na mga tao. Kaya naisip ni Prinsipe Kasyan na ang piyesta ay isa lamang pain, ito ay dahil nagpadala si Areda ng mga assassin na alam ang buong bagay, at naunawaan ng prinsipe na siya ay nasa palad ng kamay ng masamang babaeng ito simulat sa pool. Maya't maya pa ay pansin natin ang pagdating ng isang lalaki habang papalapit sa kanila kaya nagsabi itong si Areda na mukhang ang magandang balita ay nandito na. Nang makalapit itong lalaki ay kaagad naman itong nanghingi ng paumanhin sa kanyang pag-iistorbo sa reyna at prinsipe, kasunod ay ang pag-uulat niya na siyang ikinatuwa ni Areda dahil mayroon na silang nakuhang mensahe galing sa mga taong bumati sa mga dayuhang adventurers. Lumipat naman bigla ang eksena pabalik kay El habang pinagmamasdan nito ang bangkay sa lupa kung saan siya ay napapaisip na ito ay tunay na kakaiba. Ito ay dahil pansin niya sa mga bangkay na wala ang mga itong palatandaan ng paglaban, kaya marahil namatay ang mga ito bago pa man nila naunawaan na sila ay inatake, at natanong niya sa sarili kung sino kaya ang may kagagawan nitong bagay. Mabilis naman itong sinuot ang kanyang item na penetration monocle, kung saan habang tinitingnan niya ang daloy ng mana sa paligid ay pansin niya na siya lamang ang tanging tao na nabubuhay sa loob ng ikalawang gate, at base sa mga katawan sa paligid, nakakasigurado siya na ang may kagagawan sa likod nito ay sinisira ang plano ng prinsipe. Dagdag pa niyang natanong kung ano kaya ang nangyari dahil parang ang mga ito ay inatake ng isang multo, nang bigla na lang mayroong kulay lilang mga bagay ang nakarating sa ating bida. Na siyang mabilis na napunta sa kanyang kinaroroonan subalit kaagad niya lang itong naiwasan ng bahagya. Pagkatapos nito ay mapapansin natin ang pagpapaulan nitong mga atake kaya nababahalang naisip ni El na kahit hindi niya nakikita ang sinuman sa paligid, nakakasigurado siya na may tao roon. Nang bigla na lang napuno ang ating bida ng pagkabahala dahil sa kanyang naramdamang sandata na nasa kanyang likuran upang siya ay atakihin. Subalit mabilis ang naging reaksyon ng ating bida, kung saan nagawa nitong makayuko sa tamang oras para maiwasan itong nakakabiglang pag-atake sabay ng pag-isip niya na paniguradong hindi lang isa ang kanyang kalaban. Habang hawak-hawak nito ang lupa ay kaagad naman itong ginamit ang kanyang skill, na siyang sanhi ng paglabas ng malakas na apoy sa kanyang paligid. Nang ito ay kanyang magamit ay nasabi niya na ito ay mabuti dahil ngayon ay nakikita niya na ang mga ito, at paniguradong ang mga ito ay nasunog. Nang bigla na lang na muling naagaw ang kanyang atensyon dahil sa kanyang napapansin, ito ay dahil sa isang napakalakas na pag-atake na siyang nagpaalis sa skill nitong apoy. Nagawang matamaan si El nitong pag-atake kaya makikita natin ang pagtilapo nito sa malayo, bagamat pagkatapos ay nagawa lang nitong mag-slide sa lupa, at hindi siya nagkaroon ng anumang pinsala dahil gamit ng kanyang telekinesis ay kumuha siya ng malalaking bato upang gawing pangdepensa. Naisip niya naman na hindi gumagana ang apoy sa kanila, at natanong niya sa sarili kung sila ba ang kanyang iniisip dahil narinig niya lang ang chismis patungkol sa mga ito bago siya makabalik sa nakaraan. Ang kanyang kalaban ay ang pinakamakapangyarihang organisasyon ng mga assassin sa kaharian ng Aryan, kung saan mayroong nagsasabi na ginagawa nilang hindi makita ang kanilang mga sarili gamit ng skill na tinatawag na Dark Sight upang patayin ang kanilang mga target sa isang kisap mata, at ang mga ito ay ang tinatawag na assassin. Saad naman nitong isang assassin na walang saysay ang paglaban nito dahil alam na nilang lahat ang patungkol sa ating bida. Wika pa nito habang sumusugod dala-dala ang kanyang sandata at suot ang isang nagliliwanag na kwintas, na silang lahat ay mayroong item na may pangontra sa apoy. At habang inaatake nila si El, naisip ng mga assassin na siya ay walang lakas pag hindi nito magagamit ang kanyang apoy na kapangyarihan. Dagdag pa ng mga ito habang patuloy na sumusugod kay El at walang tigil sa kanilang pag-atake sa iba't ibang direksyon, na walang posibilidad na sila ay matalo kaya magpatuloy lang ito sa pagpupumiglas. Ngunit bigla na lang binuksan ni El ang kanyang bibig at natanong sa kanila kung sapat na ba ang kanilang nakuhang kasiyahan, kung saan matapos niya itong masabi ay mapapansin natin na natigilan bigla itong mga assassin sa kanilang mga pwesto. Ito ay dahil sa pagpapalabas ni El ng kanyang skill na isang barrier upang magawang matrap sa loob itong mga assassin, at saad ni El habang ito ay nakapalibot sa kanya na mukhang silang lahat ay nandito na sa loob, at sapat na yun para sa kanilang paglalaro. Dagdag pa ng ating bida na gamit ng pangontra sa apoy at ng dark side,
Nagbibigay ito sa kanila ng kakayahan upang hindi sila makita at mahirap kalabanin. Dagdag pa niya na napakadelikado sana kung siya ay kanilang nahuli kanina habang pansin natin ang mga assassin na pinagpapawisan sa kanilang kinatatayuan. At saad pa ni El habang inaangat ang kanyang braso na mayroong 4 na marka at nagpapalabas ng nakakatakot na mukha, na sana sila ay pumunta sa kanya bago pa nito narating ang 4th circle. Kasunod noon ay ang paglabas ng isang nakakasilaw na liwanag na siyang bumalot sa kanyang mga kalaban. Makalipas ng ilang sandali ay pansin naman natin ang nagkalat na kulay berdeng usok sa paligid matapos nitong alisin ang kanyang ginawang barrier. Dito ngayon ay makikita natin ang isang assassin na nanginginig ng husto habang nagtatanong kung papaano itong nangyari. Wika pa niya kung papaano ito nagawa ng ating bida, subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay nagawa siyang mamatay. At ito ay dahil sa suot na singsing ni El na siyang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na magpalabas ng lason. Pabalik sa syudad ng kaharian ng Orient ay makikita naman natin ang pagkabasag ng isang baso na mayroong laman na inumin. Kasunod ay ang malakas na pagsigaw ng boses na nagtatanong kung ano dahil sa kanyang matinding pagkabigla. Ito ay si Areda na tinapon ang kanyang inumin sa lupa habang nagsasabi sa lalaking nagbigay ng impormasyon na sabihin niya itong muli at iulat nito ang nangyari. Kaagad namang nanghingi ng kapatawaran itong lalaki at iniulat na mayroong 5 tao ang nakalabas sa gate. At ang 5 ito ay walang iba kundi ang mga adventurers na nagtatrabaho sa prinsipe na siyang party ng ating bida. Dahil sa nalaman nitong impormasyon, napakagat si Areda sa kanyang ngipin sa matinding pagkainis. Maya't maya pa ay ang paglapit ng isang paa sa kanilang kinaroroonan sabay tanong kung ano ang problema ng kanyang kamahalan, dagdag pa nito na mukhang ang kanyang mga kaibigan ay ligtas at payapa. Wala namang may naisagot ang reyna at napatitig na lamang sa kanya. Kasunod noon habang inaangat ng prinsipe ang kanyang hawak na inumin ay ang may panunuksong pagsasabi niya na hindi niya inaasahan na aalagaan ng mabuti ng reyna ang kanyang mga kaibigan kaya tunay niya itong pinapasalamatan. Dagdag pa ni Prinsipe Kashan habang nagpapalabas ng malaking ngiti, na bilang ekspresyon ng kanyang pasasalamat, sila ay tumagay.